Guys, magandang araw sa inyo lahat. So ngayong umaga nito guys, ipapakita ko sa inyo yung aking mga bagong nabiling pure breed ng mga alaga kong baboy. So, kalimitan kasi sa mga alaga natin dito, chop suey. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga nabibili kong bagong breed. At meron talaga akong masasabi sa bagong breed na to compare dun sa mga chop suey. Kung ano nga ba yung nakikita ko, i-share ko sa inyo. Ayan, bago tayo magsimula, alamin natin kung ano ba itong chop suey at kung ano ba yung mga lahi na dapat i-consider natin. So, itong chop suey sa mga hindi nakakalam, ito po ay isang lahi kung saan naghahalo-halo na. So, maraming klase na at hindi na po siya ma-identify. So, ang kahinaan nitong chop suey is hindi tayo sigurado. Walang kasiguraduhan kung dito tayo mag-i-invest. For example, maaaring matapang, kukunti ang anak. So, mga ganyang maaaring mabagal ng lumaki na pwedeng makaapekto sa kitaan niyo sa pag-aalaga ng baboy. At kung barako naman ang aalagaan niyo, pwede kayong pumili sa dalawang klase ng baboy. Yun ay ang pit train o di kaya ang the best talaga is yung durok kasi mabilis lang lumaki. Yung pit train kasi although mabilis naman siyang lumaki, pero ang problema na sa pit train is masyado siyang stressing. So maaari kasi yung stress niya o yung ugali niya magti-trigger kung bakit siya mabagal lumaki. So pagdating sa forma ng laman, maganda ang pit train. Pero pagdating sa ganda, malinamnam at ibang klaseng laman ay punta kay Durox talaga. Quality at sobrang bilis talagang lumaki ni Durox. So, yun po yung klase ng mga baboy na available dito sa Pilipinas na maaaring masasabi ko na may magandang lahi o katangian na pwede nating alagaan. Depende po sa ating papasuking negosyo sa baboyan. No, pwedeng piglets production, pwede rin tayong fatteners production, at pwede rin naman tayong breeders production. So, marami po yan, Kaya dapat, pag nagsimula po tayo mag-alaga ng baboy, kung mayroon ka ng kaalaman, dapat mag-invest ka na doon sa may magandang lahi ng baboy. So, ayan, papakita ko sa iyo. Ito yung aking mga piglets. Ito po ay halo-halo na kasi namatayan tayo na nakaraan ng isang inahin. Ito ay may halong chop suey ito. Pero kung kukumputin mo, may halong chop suey pa rin yan. Pero yung magaganda nyo, yan, nakikita nyo may kulay itim. Hamrock po yan. May lahing hamrock po yung mga baboy na yan. Pero sa aking tingin ko talaga, iba talaga yung mga baboy na merong magagandang lahi. Kagaya niyan, ginamitan natin ng mga terminal boar, yan kasi Hamrock o Hampshire times Duroc. So makikita talaga natin yan. Itong mga maliliit na to, yan chop suey po talaga yan. Pero yan po ay nauna po natin silang pinaanak, Yan. Nauna silang pinanganak at nilagay natin sila doon sa isang mama pig na mama nila. Kaya, yun, naiwan talaga sila. So, ipapakita ko sa inyo yung aking pure landrace. Tignan nyo yung likod niya, guys. Dito is, dumaan na to sa purification, Kasi, ang landrace talaga is manipis. Pero ito, nakikita natin na maganda at malapad na yung katawan niya. F1 na kasi ito, pero titignan talaga natin ng maayos ay talagang yung haba ng pangangatawan at lapad ng pangangatawan, talagang naamamana niya talaga yung katangian ng isang landrace. At yung tenga, at pansinin natin yung likod niya, ang laba. Pero maniwala kasi nyo guys, ito ay tumitimbang na ng mga higit 60 kilos na po ito. Sa edad na 2.5 months, simula ng iwalay po. 2.5 buwan pa lang po ito simula ng winalay. At ang matindi rito sa itong baboy na binili natin ay standing heat po ito. Naglalandi po ito yung baboy natin. Tignan nyo, ganyan po kaganda kapag ang in-invest natin ay mas magandang lahi. So magkakapatid nito sa nanay is nasa certificate ay 20 pieces po silang magkakapatid at 18 po yung buhay. So yun po yung kagandahan kapag nag-invest tayo. So ito 2 months and a half simula po ng iwalay, so naglalandi na po at standing heat pa na po kasi hindi pa natin pinaburakuhan kasi masyadong maaga pa po yun, hindi po pwede. At ito naman yung ating mga chop suey. Yan, nakita natin. So masasabi ko okay naman sa chop suey, nga lang medyo talagang mabagal lang talaga siyang lumaki. At ito naman ipapakita ko sa inyo yung pangalawa guys, yung aking GP Duroc boar. Terminal line po yan. So yan ay hindi natin gagamitin sa inahin, kundi gagamitin po natin yan sa mga alaga nating babaeng
baboy. So ito ay maganda, no? Yung durok kasi kung pang fatteners yung produce natin, mas maganda mag-invest tayo nitong durok. Kasi ang mga anak niya, ito guys ay parehas na niya ng edad ni kanina yung Landrace na F1. Parehas na sila ng edad. So mas matanda lang si Landrace ng isang araw. Pero ito, malaki na to. Around 70 to 80 kilos na to at 2 buwan at kalahati simula po nang iwalay yan sa nanay. So ang gaganda at sobrang bilis lumaki talaga. At makikita nyo yan, yung balat dito sa palatandaan, dito sa may puwet, ang ninipis. Sobra. At ang ganda talaga, at ang bilis talaga nilang lumaki. So far, makikita ko talaga yung pagkakaiba ng chop suey at doon sa may magagandang lahi talaga ng baboy. Kakaiba talaga yung paglaki at magugulat talaga kayo. Kasi ako talaga, pinapakain ko sa mga baboy ko rito. Puro feeds talaga ako, hindi ko talaga sila tinitipid. Pero yan, nakita ko talaga itong barako na to, is kakaiba talaga yung paglaki niya, sobrang bilis as in. Masasabi ko talaga na maganda. Kaso nga lang, yung mga ganitong baboy talaga, medyo pricey. Medyo may kamahalan talaga. Pero quality naman. Balik tayo dito sa aking mga chop suey na merong lahing duroks yan. Kita nyo yan. Ang bibilis talaga po nilang lumaki. So yung mga maliliit na halos nakikita nyo dyan, yan, yung medyo ang nakapapansin ko sa kanila sa chop suey na baboy is madali silang magtae. Yung parang mahina sila at higit sila at mabagal din yung kanilang paglaki. Siguro epekto yon ang kalimitan nilang pagtatay. Compare doon sa may mga halong durok sa tamrok ng mga baboy. Ito, kahit talagang matibay talaga sila sa stress. Napapansin din po natin yan dito sa duroks natin na baboy na ang endurance niya matibay talaga. So kaya, ayan guys, kung meron kayong balak na mag-alaga ng baboy, mas mainam talaga. Kung nagbabala kayo at meron naman na kayong karanasan sa pag-aalaga ng baboy, mag-invest na lang po kayo doon sa may magagandang lahi ng baboy para po masulit nyo po talaga yung kitaan sa pag-aalaga ng baboy. Kasi once na mag-invest tayo sa mga chop suey na baboy ay hindi po tayo sigurado. So for example, kagaya doon sa inahin ko nung nakaraan, na every time na mga anak siya, marami yung inaanak niya. Yun nga lang, ang nabubuhay is minsan 8. Minsan nanganganak siya ng 20, yung nabubuhay 8, 6. So, pangit na ugali ng lahi ng baboy kasi wala siyang pakialam sa kanyang mga anak. So, tandaan nyo, kapag balak nyo magbaboy, mag-invest kayo sa magandang lahi. Salamat.